The mighty power of God that made the mountains rise, that spread the flowing seas abroad and built the lofty skies. I sing the wisdom that ordained the sun to rule the day. The moon shines full at his command, and all the stars obey. I sing the goodness of the Lord that filled the earth with food. He formed the creatures with his word and then pronounced them true. Lord, how thy wonders are displayed wherever I turn my eye. If I survey the ground I tread, or gaze upon the sky, there is not a plant or flower below, but makes thy glories known. And clouds arise and tempests blow by order from thy throne. Creatures that borrow life from thee are subject to thy care. There's not a place where we can flee, but God is present there. Ating iyong ating mauno para sa panalangin. Mga kapangyarihan ng Diyos, pasalamatan ka namin, Panginoon, sa buong sa linggo na kalipas. Inyong kami iniingatan, pinagkaloob sa amin ang malusog na pangkatawan. At sa oras na ito, sa umaga ng araw ng Sabat, ay aming ganapin ang aming live service. Samahan niyo kami, Panginoon, upang maging maganda ang aming pagsamba sa inyo, upang maging kayaya sa inyong panalarapan, upang kami po ay mahanda sa ating sarili sa pagkikinig sa inyong banal na salita para sa aming mga tahanan. Ama, pasalamatan ka namin, ay aming ibig sa makapangalan ng aming Panginoon Jesus. Magandang umaga mga kapatid. Happy Sabbath. Pasalamatan natin ang Panginoon na binigyan kita ng pagkakataon na makasimba dito sa simbahan at saka binigyan tayo ng magandang makakatawan para makasimba tayo sa simbahan. Ang nagbibigay ng papaawit, isa sa Wahing, Agnes Wahing. Ang nagbibigay ng prayer, walang iba yung ama niya, si Brother Gisdado Wahing. At saka magbigay ng kunting salita, si Brother Wahing pa rin. Ang presider, inyong lingkod, Sister Rita Wahing. Magandang umaga po mga kapatid. Umaga. Ngayon ay panahon sa ating family life. Mga alas 8:20 na mga kapatid. Ibig sabihin, may 10 minuto na lang ang ating pakikinig sa family life. At mayroon tayong guide dito na binigay sa ating leader ng family life. Itong ating pag-usapan ngayon mga kapatid ay tungkol sa unang tahanan na nilikha ng Diyos. At aking nakikita dito mga kapatid na nilikha pala ng Diyos ang sanlibutan
bilang waran sa bawat isa sa atin sa ating pagtayo ng ating sariling mga tahanan. No? Nakikita natin mga kapatid na bago nilikha ng Diyos ang tao, ay gumawa muna ng Diyos ang tahanan para sa tao, kung saan siya doon titira. At ang tahanan na nilikha ng Diyos para sa tao ay kumplito mga kapatid. No? Ating isa-isahin, isa-isa dito ang nakasulat sa Henesis na ang sanlibutan ay isang larawan o huwaran kung paano tayo gagawa ng tahanan para sa ating sarili, para sa ating pamilya. No? Hindi pinatira ng Diyos ang tao sa tahanan na iyon na hindi pa kompleto. Una, ang sabi ng Biblia na ang sanlibutan nung nilikha ng Diyos ay walang anyo. No, puro kadiliman. Hindi pa nga nakikita ang lupa. Para mapurma ang lupa, mga kapatid, unang-una, kasi nababalot ng kadiliman ang sanlibutan, biglang ginawa ng Diyos ang liwanag. Kahit wala pang araw, mga kapatid, dahil ayon sa Biblia, ang araw na sun ay nilikha ng Diyos sa ika-apat na araw na. Sa unang araw, mga kapatid, bagamat wala pang araw, pero ang Diyos ay nagpalabas na ng liwanag. Dahil mayroong liwanag, hinati na ng Diyos ang liwanag at ang dilim. At ang liwanag ay tinawag niya ng araw at ang dilim ay tinawag niya ng gabi. Pagkatapos, dahil nababalot ng tubig ang lupa at wala pang lupa na nakikita, iniwalay na naman ng Diyos ang tubig. Ang tubig daw sa itaas ng kalawagan at ang tubig dito sa ibaba. At binuo niya ang tubig, inipon niya ang tubig dahil parang nakakalat lang ang tubig, mga kapatid. Binuo niya ang tubig sa isang lugar upang lilitaw ang lupa. Noong nabuo na ang tubig sa isang lugar, yun na ang tinatawag ng Diyos ng dagat, at ang tuyong lupa, yun na ang tinatawag niya na sanlibutan ng lupa. Ngayon, mga kapatid, ang lupa ay walang laman. Pagkatapos natuyo na ang lupa at nahiwalay ng tubig, pinasimulan na ng Diyos ng mga tanim. No? Lahat ng mga klase ng tanim, mga kapatid, ay pinasipon ng Diyos, mga halaman, mga bulaklak. Napakaganda mga bulaklak, mga kapatid, pinatubo ng Diyos. At nagkaroon, mga kapatid, ng lupa. Makikita na natin ang lupa na mayroon ng mga tanim, mga halaman. At pagkatapos, mga kapatid, nilikha ng Diyos ang mga isda at mga ibon. No? Para mayroong mga buhay na titira sa dagat, gumawa ang Diyos ng isda at nilikha rin niya ang ibon sa tuyong lupa para doon, mga kapatid, titira. Pagkatapos ay pang-limang araw ay nilikha rin ng Diyos, pang-apat na araw nilikha ng Diyos ang mga ilaw sa kalawakan. No? Una, ang araw, ang buwan at mga bituin. At ang sabi ng Biblia, inilagay daw ng Diyos ang araw, mga bituin at ang buwan, inilagay niya doon sa langit. Na siyang maging tanglaw sa sanlibutan, mga kapatid. Sa araw, ang araw na nilikha ng Diyos, ang pinakamalaking liwanag, at sa gabi, ang buwan, mga kapatid, na siyang magliliwanag, maging tanglaw sa gabi. At ang mga bituin. At pagkatapos, mga kapatid, nilikha na rin ng Diyos ang mga hayop na malalaki, maliliit, lahat ng klase ng hayop, mga kapatid, nilikha ng Diyos. Hanggang nilikha na rin ng Diyos ang tao.
No, ibig sabihin, bago niya nilikha ang tao, ay inihanda muna ng Diyos ang lahat ng mga kailangan ng tao doon sa tahanan na yun. Makikita natin mga kapatid na hindi niya unang nilikha ang tao, no? Dito makikita natin na gusto ng Diyos bago niya likhain ang tao ay kumpleto na ang lahat. No? May pagkain na doon sa lugar na yon, sa tahanan na yon, napakaganda, may mga halaman, may mga punong kahoy, may mga isda, may mga hayop na yung mga hayop noon mga kapatid ay hindi gagawa ng masama sa tao, maging kasama sa tao. At pagkatapos mga kapatid, lumikha ang Diyos ng isang lugar na tinatawag niya na halamanan ng Eden, kung saan doon talaga niya inilagay ang tao para alagaan niya. Sa madaling sabi, kung kukunan natin ng leksyon, ang paggawa ng Diyos, ang tinatawag dito kasi mga kapatid, kinamagatan ito ang unang tahanan. No? Ulitin ko, ang sanlibutan pala na nilikha ng Diyos ay larawan o huwaran sa tahanan na likhain ng isang mag-asawa, na gagawin ng isang mag-asawa. Naalala ko mga kapatid, habang ako'y nagbabasa nito, naalala ko nung ako'y nag-asawa. Nung kami sa aking asawa ay nag-asawa. Nakikita ko mga kapatid, napakamali ang aming nagawa na hindi talaga nagkabatay sa huwaran sa Biblia. Bakit? Ang huwaran sa Biblia mga kapatid, bago lumikha ang isang babae at lalaki, bago sila mag-asawa, ay naghanda muna ang lalaki para sa likhain nila na tahanan. Kailangan ang lalaki gagawa muna mga paghahanda para sa kanilang gagawing tahanan. No? Kung saan silang mag-asawa ay doon mamumuhay. Samantalang kami nag-asawa mga kapatid, nag-asawa na wala mga kapatid. At saka na naghanda ng tahanan, saka na naghanda ng mga anumang gagawin para sa isang pamilya nung nag-asawa na. No? Nung kami ikinasal nga mga kapatid, nung kami bumukod na sa aming tahanan, naggagawa na ng aming sariling tahanan, nangutang pa kami ng mais, kasi mais ang pagkain sa probinsya, para magkaroon kami ng pagkain doon sa aming tahanan na kung saan doon kami titira. No? Napakaganda ang ginawa na huwaran ng Diyos pagkaroon ng isang tahanan para sa isang pamilya. No? Para sa mga kabataan ngayon, tandaan natin, bago tayo magbuo ng isang tahanan, bago tayo magbuo ng isang pamilya, bago tayo mag-asawa, kailangan ang lahat handaan na natin. No? Tandaan natin mga kapatid, bago ginawa ng Diyos ang babae, si Adan ay kumplitong-kumplito na. No? Hinandaan ng Diyos kumplitong-kumplito na. Doon na siya nakatira sa halamanan ng Eden, kung saan nandoon na ang lahat na kailangan sa isang pamilya. At napakaganda ba? Halamanan ng Eden, kumplito, may mga halaman, may mga magagandang bulaklak kung saan doon sila titira. Kasama ni iba. Noong sila'y nakatira na doon mga kapatid, masaya sila dahil kumplito na ang tahanan ng kanilang nilikha, ang kanilang tinitira. Ganun ang plano ng Diyos mga kapatid, ganun ang waran, ang disenyo ng Diyos para sa isang tao
bago siya mag-asawa dahil ito ang unang pamilya na nilikha ng Diyos at ang kanilang tinitiran, yun ang tinatawag dito na unang tahanan na ginawa ng Diyos para sa tao. No? Napakaganda at dito tatapos ang ating pag-aaral sa isang huwaran ng Diyos na bago tayo magkaroon ng isang pamilya. Magandang leksyon to para sa mga kabataan. Tayo na noong araw na tayo ay nag-asawa na wala tayong tinuturo na ganito, nag-asawa lang tayo na walang alam-alam kung ano dapat natin gagawin bago mag-asawa. Kahit wala tayong handa, kahit wala tayong trabaho, nag-asawa na. At saka na maghanap ng trabaho, may asawa na. Pero ang panukala ng Diyos, mga kapatid, para sa isang maganda at masayang pamilya, bago magbuo ng isang pamilya, kailangan ang lahat ng mga kagamitan, mga kailangan sa isang tahanan ay nakahanda ka na. No? Maraming salamat. Sana ito ay magkaroon ng leksyon, lalong-lalo para sa ating mga kabataan. Para sa pagtatapos ng ating Family Life Service, ating awitin ang Love at Hope, hymn number 447, 447. Tayo pong lahat ay tumayo. There is
ako'y manalangin, makapangkaya namin Diyos, maraming salamat Panginoon sa inyong banal na salita na aming napakinggan at natutuhan namin Panginoon ang inyong huwaran sa isang pagbubuo ng tahanan. Napakaganda Panginoon kung masusunod namin. Maninirahan kami na masaya, maninirahan kami na walang sagapan sa paglilingkod sa inyo. Kaya Panginoon, tulungan ninyo ang aming mga kabataan na ito na bago sila bumuo ng isang tahanan, ng isang pamilya, ay kailangan na magkaroon sila ng paghahanda at mahandaan nila ang lahat ng mga pangailangan at upang sila ay maging kaaya-aya sa inyong banal na harapan ang tahanan na kanilang lilikhain at magkaroon sila ng pamilya na masaya. Maraming salamat. Ito'y aming hinihiling sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Para po sa pagsimula ng ating Sabbath School service, ating